Okay, so let's talk about Lingo Star. No experience daw siya, tapos nag-apply siya. Kaso during the documents check, need daw na may experience. Okay, nagtanong-tanong ako because during the time when I applied in Lingo Star, I haven't tried or never ko na-experience na hingan ng Certificate of Employment or COE. So nag-ask ako ng isang colleague from Lingo Star kung hiningan din ba siya ng COE. Siya is meron talaga siyang experience. Tapos, during the documents check, di ba wala doon sa option yung mag-upload ng COE? During the documents check, na-approve siya. Nag-email siya ng COE sa Lingo Star kahit hindi siya hiningan. So, nag-initiate lang siya na mag-submit. Pero, wala siyang receive na reply. So, hindi siya hiningan ng COE, siya lang yung nag-initiate na mag-submit kahit hindi siya hiningan ng COE. And another example, eto naman, wala siyang experience sa ESL, pero meron siyang tutoring experience offline yung face-to-face. Okay, so ang ginawa niya, during the first stage, yung mag-submit ng resume, naglagay siya doon na meron siyang tutor experience, ganyan. And then, napasa niya yung pronunciation test, demo video, nag-submit siya, and then pronunciation test. And during the documents check, nag-submit din siya ng introduction video, ayun. So, after that, hiningan siya ni Lingo Star ng COE. So, hiningan siya ng COE ni Lingo Star. So, nag-submit siya. So, yung ginawa niyang sinabit niya ng COE is gawa-gawa lang niya para lang may maipakita siya. Okay? So, in my case naman, during my time, when I applied, sa resume ko, wala akong iniba, wala akong dinagdag, wala akong nilagay na meron akong experience. Pero during the, yung mag-fill up doon sa information, basic information, di ba walang option doon na less than 1 year of experience o pinaka-list doon is 2 years of experience. So, nilagay ko 2 years. Okay, kasi gusto kong pumasa. Okay, kasi di ba, preferred nila. Okay, but that's why I'm encouraging everyone to apply also because they did not require COE during the documents check. Hindi sila naghihingi and nagpapa-upload ng COE. And that's what happened to me. Okay? So, pinasa ko yung pronunciation test, demo video, training, and then sa documents check, nagsubmit lang ako ng mga required nila, yung TFL certificate, yung NBI, yung valid, NBI pala is in-email lang. Later na hiningi yung NBI, hindi siya ina-upload dun sa documents check. So, yung nasa documents check talaga is yung TFL certificate, yung diploma mo, kasi need nila, di ba, bachelor's degree, and then your valid ID, your introduction video, and your mode of payment. So, yun lang. Then after that, nag-email lang sila sa akin na, congratulations, your application has been approved. Ganun lang, hindi ako hininga ng COE. And kung nakikita nyo, or kung nakita nyo na yung introduction video ko dito, I did not mention that I have 2 years experience. Wala akong minention na experience kasi wala talaga akong actual experience in teaching. What I have showcased in my instruction video is I am a mother and I have been teaching my very own 3 adorable kids. Yun lang. Okay, so I think it's a matter of discarding nyo kung paano nyo siya ipasa. Okay, hindi lang sa huwag kayong matakot na kailangan talaga ng experience in ESL. Hindi, kasi okay lang din kahit experience offline. Pwede yun. Okay, yung ginawa nung isa na pinagtanungan ko, binigay niya yung best niya at dumiskarte siya. Kaya nakapasa siya. And then prayer din. Kaya huwag kalimutan talaga. In all the things that you do, always ask for God's guidance. Okay? Yun lang. Okay, try nyo mag-apply. Gawin nyo rin. Kaya huwag kayong panghinaan ng loob na ganyan, hindi ka nakapasa kasi hindi ka experience. Gawan mo ng paraan. Dumiskarte ka. If you didn't pass in Lingo Star, then try in Poly English. Okay? Same lang sila na application process. Same lang sila lahat ng requirements. Okay? I hope this video helps. Please share to those na naghahanap ng beginner-friendly na ESL company.